Good afternoon. This is Kimmy Harris, and this is Let's Talk. Today, we have a very interesting discussion about parenting. We have a special guest, the director of Teen Health Partners, a non governmental organization that caters to the health and relationships of today's youth. Help me welcome Miss Emma Monsina. Hello, Miss Emma. Welcome to our show. Not only are we going to talk about parenting, we're going to focus on parenting teenagers. We often hear na iba na ang mga kabataan ngayon, ang mga binata at mga dalaga. This causes so much conflict in families. Most of the time, hindi close ang mga anak sa parents nila. So, talagang interesting tong topic na to today. Before anything else, Ma'am Emma, bumati ka muna sa ating mga listeners. Good afternoon sa mga listeners natin dito ngayon. Natutuwa ako at na-invite ako ngayon para pag-usapan natin ang mga bagay-bagay tungkol sa ating mga pagdidisiplina sa ating mga kabataan ngayon. Alright, Miss Emma, for our first question, ano po ba yung mga issues usually na dinidilawid ng parents and ng teenagers nowadays? Ano po yung mga na-encounter niyo palagi? Kadalasan, kapag teenager ang anak mo, ang issue ng mga kabataan, parati sabihin siya, ako ang mami ko, masyadong stricto, hindi ako pinapayagan lumabas, walang tiwala sa akin. Yun yung paningin nila, na parati silang hinihigpitan, wala silang freedom. Siyempre, pag teenagers, gusto nila freedom. Pero ang parents naman, at the same time, ang tingin naman nila sa kanilang mga anak, hindi na sumusunod sa disiplina. Hindi na disiplina o ayaw sumunod. Na pinag-usapan, ganitong oras uwi mo, pero hindi naman sila sumusunod. So, pinag-agrihan nila, ganitong gagawin, pero tinatamad gawin at may ibang priorities. And kadalasan yan, hindi mo na maisama yan na, yan, gusto mo mag-shopping o mag-grocery, ay, hindi ka nasasamahan talaga. Yun, parang feeling naman ng parent, hindi na siya kasali sa buhay, sa mundo ng bata. So, yung malaking issue po talaga is communication between the parents and the children. Oo, kasi magkaibang, parang iba na yung mundo ngayon, nung kabataan. Nung dati, pag mga bata pa yan, napakadali natin silang isasama. Pero ngayon, paano mong ipapaabot ngayon sa iyong mga magulang na iba na yung interest mo? Lalo na kung ang tingin mo sa magulang mo, masyadong matanda sa'yo. Kagaya ko, I married late, bata, medyo 50ish already, pero anak ko, teenager. Tingin niya sa akin, matanda ng mami ko. So, hindi niya na matitipuhan yung gusto ko. So, hindi niya alam na kaya ko naman din mag-adjust kung sasabihin lang niya. So, it's really communicating yung kung ano yung gusto nila at ang mga magulang din naman ay mag-adjust dun sa level ng kanilang mga anak. Yung iba kasi na ngayon ng mundo, unlike yung before. Paano po yan? Parang how do you deal with those issues? I guess, kailangan open-minded, no? Ang both, ang anak at ang magulang. Kasi pag hindi kayo open-minded, close kayo, hindi na kayo magkakausap. Maski anong sabihin mo, close agad, nakasarado agad ang panalaw at isipan. So, kailangan ng magulang, tanggapin niya na iba ang mundo ng mga bata ngayon at iba rin ang mga bata naman, iba yung kinalakhan ng mga magulang. Pero both ways, dapat agree sila na mag-a-adjust sila. There has to be a compromise. Na ito yung compromise, dito tayo magkikita. This is what I want and this is what I like to do. And let's agree how we will work it out together. Usually po ngayon, parang nahihiya yung mga parents na mag-express sa mga anak nila, lalo na pag malaki na. The same way kapag mga teenagers. Paano po, parang saan sila hanap ng common ground for them to, paano po pwede mag-start? Actually, alam mo, lahat ito kasi may malaking role ang magulang, no? Kung ang bata pa, kunyari, early on, na train mo na yung anak mo na you can tell me anything in the world, anak, and I will always support you. Whether you committed something wrong, we will make it right, I will help you make it right. So, dapat wala yung fear. So, dapat talaga sa magulang, bata pa lang, before pa, development stage pa lang siya, ganun na yung parang values or grand rules, no? Anything you can tell me, kung nagkamali ka, sabihin mo. Ayaw kung hindi ko malalaman yun. So, pagka ganun yung may common ground tayo, we can discuss it. Although, kailangan, ang magulang, kagaya ko, observant ako. Kung there's something wrong sa anak ko at hindi kumikibo, for example, usually eat together. Ang pinakamaganda yan, lalo na pag-adolescent, huwag natin kakalimutan, always eat together, even dinner time. Dapat ang dinner natin sacred. Mahirap kasi ang breakfast, no? Kasi nagmamadali tayo lahat.
Sa akin, dinner is important. Kasi pag dinner, doon kami kailangan sama-sama. So, anything under the sun we can talk. Kung nakita ko na medyo hindi siya kumikibo, at tahimik lang siya, malayo ang tingin, papasukin ko sa kwarto yan. Pwede kasi mag one-on-one kami. Iha, may problema ba? Ano ba? May sasabihin ka ba kay mami? Kung ayaw pa rin, o sige basta meron kang gustong sabihin, sabihin mo lang. May timing yan. So, I just have to wait and be observant. So, pagka gano'n yung common ground na hindi siya matatakot sa akin, yun, nag-uumpisa na sila. Kailangan lang, wag tayong highly critical. Yung parang pinapagalitan mo parati. Parang hindi sila mag-open na pagka gano'n eh. Kasi at the stage na teenager, ang relasyon mo dapat sa anak mo, barkada tayo. Yun ang klaro. Hindi ka magulang, barkada ka. So, kailangan bumagay tayo. Hindi naman tayo magmumukhang bata na bumukha tayong dress up like them. No? Hindi. Yung we treat them as our friends. Iba-iba po kasi yung mga ugali ng mga anak usually, 'di ba? Parang minsan may nag-stand out, minsan may ganyan. Paano po yung iba-ibang ways to deal with sa ugali ng pagkakaiba ng mga anak? Well, umpisa pa lang na dapat nag-anak ka, klaro dapat sa mga magulang na magkakaiba-iba yan. So, we have to have the 3 A's. We have to accept them for what they are. May acceptance siya. Meron tayong parang ine-encourage natin siya for what they are. Talagang magkakaiba yan. May madali, may matalino, may hindi matalino. May tahimik, may galawgaw. So, kailangan alam ng mga magulang kung paano mo siya i-deal. May taong kagaya ng mga temperaments nila, no? May tao na, may bata na, bata pa lang, objective siya agad. Ito ambisyon ko, itong gagawin ko. So, when you deal with this kind of children, kailangan you set, objectives. Doon sila na motivate. So, you motivate them that way, no? O, so anak, anong gagawin natin this year? So, we set up our plans. Ito yung mga goal set na mga tao, mga choleric yan. Very meticulous siya. May oras siya, may time management siya. So, wag mo siyang guguluhin pagka nagtatrabaho siya. So, meron ka rin oras sa kanya kung kailan mo siya kakaus, may tatime yan siya. Yung mga bata naman na ang tipo niya parang easy-going lang siya. So, hindi ka pwedeng seryoso darating sa kanya na, bakit hindi mo to ginawa agad? Kailangan medyo cool lang ang dating mo. Hindi kayong parang galit ka sa kanya parati. Hindi kanya papansinin. Magkakalayo kayo ng loob. So, kailangan alam mo yung temperaments nila. Masayahin pa siyang bata. So, kailangan pupunta ka sa isang area na cool siya, nagbabasa siya, nakikinig ka ng music, makikinig-kinig ka rin sa kanya, tatabi-tabihan mo rin siguro siya, and the same music. And then, open up. Lately, gradually, no? So, iba-iba. Kailangan alam mo kung paano mo siya ititreat. How would you advise parents na they want their children to be like them? Like, kunyari, may frustration sila before when they were kids. Tapos, sure, when they're teenagers na, ito yung time na pipili sila ng course or ng mga gusto nila maging, na parang medyo gusto nilang mamandohan or i-control yung magiging direction ng Actually, alam mo, usually, parents can be so selfish, no? Kasi yun ang love mo, yun yung iyong passion. So, maski bata pa lang yan, na nabibigay mo sa kanya yung passion. Kaya makita mo minsan, di ba? Ang tatay o ang nanay teacher, ang lola teacher. So, ang anak, iniisip nila magiging teacher din. No? So, pero, gano'n na nga yun. Pero dapat kasi, initially pa lang, titingnan mo din kasi kung saan siya mag-excel. Baka naman kasi gawin mo siyang teacher, hindi naman talaga siya magaling mag-instruct. Iba naman ang kanyang skill. So, pwede siyang skillful. Yung gumagawa ng parang engineer type. So, pag nilagay mo siya magiging teacher, mag-fail lang siya. So, kailangan, as parents, itingnan natin talaga ang kalakasan at kahinaan ng ating mga anak. Kung sa tingin din naman natin na gusto naman niyang maging engineer o kanyari computer programmer, pero sa pagkakakilala mo sa kanya, wala siya doon, kailangan early on, ini-expose mo din siya sa iba pang mundo. So, pwede mo siyang pakilala sa mga tiyo, kaibigan mo, na iba ang mga kurso para magkaroon siya ng wide range ng understanding of the world.